good afternoon everyone. So, our topic for today is all about the integral calculus, no? So, ngayon integral calculus na tayo dahil natapos na tayo dun sa differential calculus. So, the subject for the second semester is all about the integral calculus. So, ano ba yung integral calculus? So, madali lang naman ang integral calculus dahil ang integral calculus po, kung na-recall nyo po yung topic sa first semester natin sa differential calculus, ang integral calculus lang po is babaliktarin nyo lang yung mga derivation, di ba? So the integral calculus is all about the reciprocal of the differential calculus. So pag sinabing reciprocal, ibig sabihin lang po nun is babaliktarin mo yung formula o babaliktarin mo yung derivation. So for example, meron tayong tatlong formula, which is ang formula number 1 and formula number 2. And then the formula number 3 is very important to our topic of integral calculus because this is the random problem of the integral calculus is always require the 3 formula of the integral calculus. So which is the formula number 1, that is the integral of dy over dx is equivalent of integral x to the power of n. So that is the symbol of the integral, which is this is the sign, no? So pag sinabing itong sign na to, yan po yung sinasabi nilang integral symbol, no? So yan. So yan yung symbol ng isang integral. So pag ginamit natin itong symbol na to, ibig sabihin lang po, ang ibig sabihin niyan is nag-i-integrate ka ng isang problem na kung saan magre-respect kay dx, no? So yan yung ibig sabihin ng integral. So ang integral calculus is isang topic ng isang differential calculus na kung saan kinukuha yung isang antiderivative. Pag sinabing antiderivatives, ibig sabihin nun, yung kabaliktaran ng isang derivatives. So for example, balikan natin, i-recall muna natin yung topic natin sa differential calculus. So malamang alam natin yung differential calculus is always nagdi-differentiate. So for example, ang x daw is kapag yung x variable, kinuha mo yung isang derivatives nito, that is 1, no? So, I think agree kayo dyan, that is 1. Kasi ang derivative ng x, that is 1. So, ngayon, that is, pwede natin sabihin na ang x na to, yan yung calculus 1, no? Cal 1. So, sabihin natin cal 1 o calculus 1. So, ang calculus 1, that is the derivatives, almost derivatives, no? So, pag nag-derive tayo ng isang variable, for example, that is x. So, the derivative of x, that is 1, no? So, ngayon, ito yung calculus 1. So, pag pumasok si calculus 2, ito yung tinatawag nilang integral calculus. So, pag pumasok si cal 2, o sabihin natin calculus 2, so that is the integral calculus. So, kabaliktaran naman siya nung calculus 1, di ba? So, kailangan kabisado niyo yung mga derivatives. So, sa calculus 1 kasi kabaliktaran ni calculus 2. So, halimbawa, ang calculus 1, ang derivative ng x, that is 1. So, sa integral calculus o sa calculus 2 naman, ang 1, kapag inintegral mo daw yung 1, that is x. So, kabaliktaran ng calculus 1, no? So, that is x. So, pag inintegral mo yung 1, that is x. So, pero kapag nag-integrate tayo dito sa dito sa integral calculus, naglalagay po tayo ng plus c. So, sir, para saan naman yung plus c? Ang plus c po is indicated, that is the indicate, that is the integrate of the integrate the problem. So, sa madaling salita, ang plus c natin is naka-indicate na na-integrate mo yung isang function, no? So, yun yung ibig sabihin plus c. Huwag niyo kalimutan yung plus c dahil ito yung pinaka-importante sa lahat, yung plus c. Dahil kahit tama yung solusyon mo, kung wala kang plus c, i-consider ng isang teacher na mali. Bakit? Kasi, siyempre, nag-integrate ka, pero hindi naka-indicate na hindi naka-indicate doon na in-integrate mo yung isang problem. Bakit? Kasi hindi mo nilagyan ng c. So, dapat, kapag nag-integrate ka, naglalagay ka ng c. So, tandaan lang, ang calculus 1 is kabaliktaran ng calculus 2. So, ito yung formula na tatandaan natin. Kasi ang tatlong formula na to, although maraming formula sa integral, we have a 24 formula of the integral calculus, but binigay ko lang yung tatlong formula na which is yan po yung madalas na ginagamit, no? So, that is the 3 formula is very important. So, ibig sabihin, importante yung tatlong formula na ito. So, ngayon,
Tandaan lang, ang calculus 1, that is the reciprocal of the calculus 2 o integral calculus, no? So, kung sa calculus 1 natin, ang derivative ng x, that is 1. Sa calculus 2 natin, the integral of 1, that is x. Pero, huwag mong kalimutang mag-plus c. So, ngayon, sir, kung kabaliktaran lang naman, walang problema. So, ang tanong, paano natin ina-apply yung formula? So, ganito yan. So, unahin natin yung formula number 1 kasi madalas ito yung ginagamit sa mga variable. Kapag variable na yung problem. So, kahit tama-tama kapag variable. So, ngayon, tingnan natin yung problem number 1. So, formula number 1. So, for example, yan yung formula number 1, di ba? So, ngayon, kung ang formula number 1 na yan, wag mo natin sagutan ito. Magbigay muna tayo sa example. Ang formula number 1, so, kapag ginamit mo yung formula number 1, halimbawa, yan yung formula, that is dy all over dx, di ba? Integral. So, for example, that is x function, no? To the power of n. Ang ibig sabihin ng n, that is the exponent. Tandaan lang po, ang ibig sabihin ng n, that is exponent. No? Exponent. Exponent yan, ha? Exponent, ang ibig sabihin ng n. So, ngayon, para ma-integrate mo yan, kailangan mong i-multiply yung dx dito. So, para saan? Because of respect, no? Respect of the function. That is the exist. So, para mag-exist yung integration mo. Kasi kapag hindi mo siya i-multiply dito, hindi mo alam kung saan ka magre-respect. So, hindi naman masasabi na that is dy over dy because of the x function. That is the x function with respect to x. No? So, dapat magre-respect siya sa same variable. So, ngayon, pag minultiply mo yung dx dito, magiging ganito yung formula. That is integral of dy. Ang ibig sabihin na sign na ganito, that is integral. So, that is x to the n integral. Kapag minultiply mo yung dx dito, magiging dx na yan. So, which is pwede siya mag-respect dito because of x function with respect to x, that is exist, no? So, pag in-integrate mo yan, tandaan, pag in-integrate mo yung dy, matatanggal yung d, which is y na lang yung matira, no? That is y. Yan yung formula number 3. Yan yung formula number 3 naman. So, magiging y yan. Kasi tandaan lang, pag ito kasi constant, ito constant. Pag in-integrate mo kasi yan, mawawala yung d, kasi anti-derivative tayo, di ba? So, mawawala yung d. Ang matira yung y. Pag dx naman, pag in-integrate mo yung dx, mawawala yung d. Kaya ang matira that is x. So, y na lang matira dito. So, dito na papasok yung formula number 1. Yung x to the power of n. So, pag in-integrate mo yung x to the power of n, kung mapapansin mo, wala nang sign na integral dito dahil na-integrate mo na yan. So, dito, pag in-integrate mo yung x to the power of n, papasok yung formula na x to the power of n plus 1 all over n plus 1. So, pag in-integrate mo yan, magiging x to the n plus 1 all over n plus 1 plus c. Huwag mong kalimutan yung plus c dahil masisiro yung answer mo. Useless kapag hindi mo nilagyan ng c, no? Kasi hindi mo na-indicate na na-integrate mo yung isang problem. So, huwag natin kalimutan yung c. So, ito na yun siya. Ito na yung exact form niya. So, nung nag-integrate tayo, nawala yung integration. Tama nga naman kasi matatanggal yung integration kapag in-integrate mo yung isang function, which is papasok yung formula niya na n plus 1. So, kapag na-integrate mo na siya, ibig sabihin, yung n na exponent mo, dagdagan mo ng 1. Then, i-divide mo naman sa n na exponent mo, then dagdagan mo rin ng 1. Then, after that, plus c. Then, yan yung magiging sagot. So, ito na yung formula number 1. So, halimbawa naman. So, bigyan natin ng example. Example lang. So, example. So, sabihin natin na ang problem that is, sabihin natin ang problem natin is, yan, integral of x, no? So, dx. For example, integral of x. So, paano mo yan may integrate with respect to x? So, do you agree the integral of x with respect to dx, this is the axis of the integration? Yes, because x with respect to dx is the axis integration, no? Pwede nating sabihin na mag-exist yan dahil, siyempre, ang x function with respect to dx pa rin. Kung dy yan, so, pwede nating sabihin na hindi siya mag-exist, no? Unlike na differential equation yun, kasi may mga method tayo na ginagamit doon. So, dahil although nasa integral calculus tayo, so, focus muna tayo sa integral calculus, no? So, ngayon, makinig mabuti. Pag in-integral mo yung x, i-apply mo yung formula number 1, ano yung mangyari? So, formula number 1. So, halimbawa, na-integrate na natin yan. So, that is x. So, do you agree? Agree ba kayo na ang x is meron exponent na 1? So, yes, di ba? Kasi may common sense na yan, imaginary exponent na 1. Then, ang x daw is meron din imaginary coefficient na 1. Kaya lang, hindi po yan nilagay
Hindi na po yan nilalagay dahil common sense na po yan sa atin, no? Lalo na sa mga engineering student. Alam na alam nila yan. So ngayon, dahil x is may imaginary 1, yan yung may imaginary 1 na exponent, yan na yung n na tinutukoy niya. Kasi ang ibig sabihin ng n dito, that is exponent of the function. So, ibig sabihin exponent ng x. So, ibig sabihin ng exponent ng x, that is imaginary 1. No? So, ngayon, pag pumasok si integral, pag integral mo na siya, siyempre, mawawala na yung integral. Kapag ginamit mo na yung integral, that is 1 plus 1 all over 1 plus 1. Di ba? Plus c. Huwag mong kalimutan. So, bakit naging ganyan? Kasi tingnan nyo. Ano yung original problem nito? Di ba? That is integral of x, di ba? So dx. Ngayon, ito pag inintegral mo yan, di ba mawawala yung integral? Ano yung matira? That is x to the n. Yan yung x to the n plus 1 all over n plus 1 plus c, di ba? So ngayon, ang tanong, ano yung n? Yan yung exponent ng x. So dahil wala pong naka-indicate na x dito, wala pong naka-indicate na exponent dito, ibig sabihin lang po, common sense na yan na may exponent na 1. No? So, that is exponent is 1. So, pag sinimplify mo, magiging 1 plus 1, that is 2. All over 2 plus c. So, ito yung magiging sagot niya. Pag inintegral mo yung x with respect to the x, yan yung magiging sagot ng isang integral. Ganito yung magiging form niya. Huwag mong kalimutan yung plus c dahil mamali yung sagot mo. So, ito yung patunay na inintegrate mo siya, yung plus c na yan. No? Kasi ganito yan. Pag nag-integrate na po kayo, wag tanggalin na yung integral na sign. Kapag in-integrate mo na yung isang problem. Kasi hindi mo na yung magagamit, di ba? So, hindi mo na yung magagamit. So, ngayon, for example, another example. So, example daw natin. That is, sabihin natin x squared, no? X squared. Integral of x squared with respect to dx. So, ngayon, formula number 1. Kasi ito yung madalas na ginagamit, yung formula number 1. So, pag in-integrate natin yan, that is what? That is ito. Dito na tayo mag-direct ha. Tandaan lang, ang ibig sabihin ng n, that is exponent ng isang function. Ngayon, pag in-integral mo yung x to the n, magiging x. Tanggalin na yung integral. Kasi kapag nag-integrate na kayo, tatanggalin mo na yung integral. Ngayon, ano yung letter n dito? Ang n po, that is 2. Ngayon, sinabi niya dito sa formula, na kapag in-integral mo na siya, in-integrate mo na siya, mawawala yung integral na sign. Then, kapag mawawala yung integral na sign, automatically magiging n plus 1. So, ano yung n mo? That is 2. So, plus 1. Dagdagan mo lang ng plus 1. All over n daw. Ano yung n mo? That is 2. Exponent kasi yan. So, that is 2 plus 1. Kasi 2n plus 1. Na ang n mo is 2. So, huwag mong kalimutan si plus c. Dahil si c po ang nagpapatunay na integrate mo na siya. So, ayan, simplify mo na lang. So, that is x. 2 plus 1, that is 3. 3 all over 2 plus 1, that is 3. Plus c. So, ito na yung magiging sagot mo sa problem na to, no? So, paano naman pag constant? Kasi variable yan. So, kapag constant, ito yung formula number 2, no? Kapag constant naman, so, burahin natin ito. So, halimbawa, pag constant, burahin natin. So, for example, constant. So, integral of what? Ano ba yung mga constant? So, for example, that is 3. 3dx. So, pag in-integral mo yung 3dx na yan, magre-respect siya sa dx. So, ang ibig sabihin ng letter A, yan yung constant. O yung tinutukoy na yung number mismo. Kasi constant yan. Di ba? Kasi walang katabing variable. Pag in-integral mo yung isang constant with respect to dx, ibig sabihin lang magdagdag ka lang ng isang x. Magiging 3x plus c. So, huwag mong kalimutan yung plus c dahil ito yung nagpapatunay na na-integrate mo yung isang problem. So, kapag ini-integrate natin yung 3, that is the constant. So, dagdagan mo ng x, that is 3x plus c. So, kasi ang integral calculus is the reciprocal of the differential calculus. So, sa madaling salita, kabaliktaran ng differential calculus. Dahil kung babalikan natin yung differential calculus, ang derivative ng 3x, that is 3, di ba? So, babalik ka dun sa problem. Ngayon, pag in-integrate mo yung 3, magiging 3x. So, babalik ka naman dito sa integral. So, kabaliktaran talaga siya. So, kung sa calculus 1, ang problem mo is 3x. Pag dinerivative mo yung 3x, ang sagot siya, that is 3, di ba? Ngayon, kapag pupunta ka kay integral o yung calculus 2, kapag in-integral mo naman yung 3 with respect to dx, magiging 3x. So, babalik ka naman dito. So, kabaliktaran talaga yung yung integral calculus sa differential calculus. So, although gumagamit sila ng formula.
So yan yung pag-i-integrate ng isang constant. Halimbawa, kung i-integrate mo yung 4dx with respect to x, magiging 4x plus c. Kasi dadagdagan mo lang ng x yung constant. Take note, kapag nag-integrate ka ng isang constant, dagdag lang ng isang x, then plus c para tama. Then, paano naman pag yung dx? So, simple lang. Pag dx, pag nag-integrate ka ng dx, ganito, halimbawa, integral of dx, mawawala kasi yung d. So, magiging sagot niya, that is x plus c. Kasi, ganito kasi yan. Ang ibig sabihin ng, kasi itong d na to, that is constant. Constant yan. So, halimbawa lang. So, kasi common sense kasi, na ang x kasi may coefficient naman. Kaya nga sinasabi ko kanina na ang x variable, kung walang naka-indicate na coefficient dito, that is common sense na yan na may 1. Then, ganoon din yung exponent. Common sense na may exponent na 1. Pag in-integrate mo yung, ano natin, yung d, that is 1 yan. O common sense na, ano yan, constant. Pag in-integrate mo yan, that is x plus c. So, katulad ng sinasabi ko kanina, kapag nag-integrate tayo ng constant, naglalagay lang tayo ng x, no? So, parang ganun yung formula number 3. So, for example, sasagutan natin yung 4 problems dito. So, meron tayong 4 problems. So, I think nasa 20 problems ito. So, unahin natin yung 4 problems. So, for example, sa problem number 5. So, the problem number 5, that is, problem number 1 pala. So, that is integral of 5 dx, no? So, kapag in-integrate mo yan, ano yung unang pumapasok sa isip mo? Di ba that is the constant? So, kapag constant, ano yung formula na ginagamit natin? Yung formula number 2. So, kapag ginamit natin yung formula number 2 sa, sa constant, no? So, integral of 5. So, integral of 5 with respect to x, ibig sabihin constant yan. So, pag in-integrate mo yung constant, dagdag lang ng isang x, no? So, magiging 5 x plus c. Huwag mong kalimutan yung plus c kasi yan yung naka-indicate na i-integrate mo yung isang problem. So, yan yung magiging sagot nung sagot natin sa number 1. So, paano naman sa number 2? Halimbawa sa number 2, that is 2x with respect to dx. So, kapag in-integrate natin yung 2x at nag-respect ka sa x, mag-i-exist yan dahil pareho silang x function, no? So, ano yung gagamitin natin ng formula? So, hindi na natin masasabi na constant pa yan. Bakit? Kasi tingnan mo, ito, 2. So, ito, x variable. So, yung x variable mo, may coefficient na 2. So, ibig sabihin, combine yan. So, ibig sabihin yan, hindi na siya matatawag na isang constant dahil sa combination ng variable at isang numbers. No? So, pag in-integrate mo yan, ang formula na magagamit mo, yung formula number 1. Dahil hindi mo magagamit yung formula number 2 dahil applicable lang yung formula number 2 sa isang constant problem. So, hindi mo rin masasabi na yung formula number 3 kasi consider yan na constant. So, no choice ka kundi yung formula number 1. So, kapag in-integrate mo yan, kapag in-integrate natin yan, that is 2x. So, kapag nag-integrate ka, mawawala yung integral na sign. That is the sign na na-integrate mo yung isang problem. So, kapag in-integral mo yung 2x using formula number 1, ano yung ibig sabihin ng x? That is the common sense na may exponent na 1. So, meron kang exponent na 1. Na ang ibig sabihin ng exponent na yon, yan yung letter n na nag-i-indicate na yan yung exponent, no? So, common sense na ang letter n dyan, that is exponent. So, that is 1, no? I think agree kayo dyan kasi ang x variable, kung walang naka-indicate na exponent, ibig sabihin po niyan, common sense na may 1 na yan. So, kung may 1, ibig sabihin lang yan, kung may 1 yan, ibig sabihin lang po niyan, take note, mag-add ka po ng 1. So, sir, bakit ka mag-add ng 1? Dahil yan po yung formula. Yan po yung ibig sabihin ng integral. Kapag in-integral mo na yung isang problem, mag-add ka po ng isang 1. So, 1 plus 1. All over what? All over n plus 1. So, sir, ano yung ibig sabihin ng n? Ang ibig sabihin ng n, yan yung exponent. So, ano yung exponent ng x? That is common sense. 1 yan. So, that is 1 plus 1. 1 plus 1. Dahil sa formula na ito, yung n plus 1 formula po yan ng integration. So, wag mong kalimutan yung plus c dahil isi-zero ng teacher mo yung sagot mo kahit tama pa yung integration mo. Kung kinalimutan mo yung c, dahil ang c po is napaka-importante sa isang integration dahil yan po yung sign na nag-integrate ka ng isang problem. So, dito, continue natin. So, that is what? So, magiging ano ito siya? Magiging, burayin natin na wala kasi yung eraser ko. Sorry. So, ayan, burayin natin. So, integrate natin yan. So, that is what? That is 2x
1 plus 1, that is 2. So, that is 2. So, 1 plus 1, that is 2. Di ba? So, plus C. So, ano yung next natin? Siyempre, makakancel yan. Kasi 2 divide 2, that is 1. So, simply, x squared na lang plus C. So, ito na yung magiging sagot mo sa problem natin sa number 2. No? So, maikli lang. So, proceed tayo sa problem number 3. So, problem number 3 ko dito is combination yan. So, ibig sabihin, combination ng isang constant at hindi constant. So, punayin natin yung separate natin. Gawin natin separation of integral para hindi kayo malito. So, gawin natin integral of 3x squared kasi yan yung nauna. Then, ang sunod that is negative kasi negative sign. So, integral of 5 dx. Yan, no? So, meron dx dito. So, kung natin kalimutan. So, integrate natin yan isa-isa. So, ang tawag dito that is separation of the integral, no? Separation ng isang integral. So, siniseparate natin yan. So, although sa pagdating mo sa higher halimbawa kung mga second year to third year college engineering ka na, so hindi mo na ginagamit yung separation of integration dahil sayang sa oras, di ba? So parang minamata-mata lang natin o mental na lang. So mas-solve na natin yan kahit mental na lang natin. So yan. So siniparate ko lang base sa procedure ng isang integration which is separation of integral. So pag in-integrate natin yung 3x squared, ano yung formula na applicable? So, that is combination ng isang constant at isang variable. Yan yung formula number 1. So, formula number 1, that is 3x, di ba? So, ano yung exponent? That is 2. So, yan. So, kapag in-integrate mo yan, mawawala yung sign dito. Kapag ginamit mo na yung integral, mawawala yung sign na integral. Tandaan natin na kapag nag-integrate tayo, tatanggalin mo na yung sign na integral. So, kapag ginamit mo yung formula, ano yung formula? N plus 1. So, ano yung ibig sabihin ng N? Yan po yung exponent. So, ano yung exponent niya? That is 2. So, that is na-integrate mo na yan. So, magdagdag ka lang ng 1 plus 1. That is 2 plus 1. Diba? So, ngayon, huwag ka muna mag-plus C. So, bakit? Kasi meron ka pang another dito na i-integrate. So, ano yung sign? That is 5. Negative pala, sorry. Negative yung sign, no? Ano yung next? 5. Ano yun siya? Constant. Kasi walang kasamang variable. So, ano yung formula ng constant? Ito po yung formula number 2. Pag sinabi niya dito ang formula number 2, kapag in-integrate mo daw yung constant, dagdagan mo lang ng x. So, dagdagan lang natin ng x yung 5. So, that is 5x plus c. So, sir, bakit plus c na? Kasi wala ka nang i-integrate dyan maliban dito. Kasi ito na yung pinakalas. So, ibig sabihin, wala ka nang kailangan i-integrate pa dyan maliban dito. Kasi yan yung pinakalas, di ba? So, yan, simplify natin. That is 3x. 2 plus 1, that is 3. Then, 2 plus 1, that is 3. Then, negative 5x plus c. Di ba? So, ngayon, ano yung next natin? Ang next po natin dyan, matatanggal po yung 3. Kasi, i-divide mo yun. 3 divide 3, that is 1. So, magiging sagot mo, that is x cubed. And, minus 5x plus c. So, ito yung sagot mo. Yan yung magiging sagot sa problem number 3. So, proceed tayo sa problem number 7. So, problem number 7, di pala, problem number 4, no? That is the combination of variable and constant. So, yan, separation natin. Integral of x minus, lagyan natin ng dx, no? Minus kasi meron negative. Integral ng, parang dinistribute mo lang yung integral sign. Integral times x, that is integral x. Integral dito times dito, that is 7, no? 7 dx. So, yan. So, pwede natin sa integration. Ito, variable yan. So, pag variable yung formula number 1, tandaan po, pag variable, ano yung ini-integrate mo, yung formula number 1 ang applicable. Pati yung variable at constant, kalimbawa, combination ng variable at constant, katulad nito, yung formula number 1 pa rin. Kasi dalawa yan. Yung combination ng constant, pati variable. At variable, applicable sa formula number 1. So, gamitin natin yung formula number 1. So, that is x, no? So, x, ano yung exponent ng x? That is 1, no? Meron yung exponent na 1. So, yan yung ibig sabihin ng letter n na yan. So, pag ginamit mo na yung integral niya, that is 1 plus 1, di ba? So, all over 1 plus 1. So, dito, negative sign. So, ano yung integral ng 7? Di ba, constant yan? So, pag sinabing constant, yung formula number 1, yung formula number 2 pala. So, kapag nag-integrate tayo ng isang constant, dinagdagdagan lang natin ng isang x. So, dagdagan natin ng isang x. That is 7x plus c. Kasi, siyempre, kapag wala ka nang mag-integrate dyan, maglalagay ka na lang ng c. No? The sign of the integration. So, x
1 plus 1, that is 2. 1 plus 1, that is 2. Minus 7x plus c. So, yan yung magiging sagot mo. So, pwede mong i-isolate by ganito. 1 half x squared minus 7x plus c. So, ginanayan ko kasi differential equation. So, para pagdating mo sa differential equation, hindi ka malilito kung ganito yung makikita mong sign, no? Kasi yan yung sunod kasi sa integral calculus, that is differential equation. So, ngayon, same lang po yan. Kasi, tingnan nyo. Yung x squared, kapag minultiply mo sa 1, di ba magiging x squared over 1 pa rin? Over 2 pa rin. Same lang yan. Kapag yung x squared, minultiply mo sa 1, ganito rin yung form. So, same lang. So, ito na yung magiging sagot. So, okay lang naman, kahit ganito yung sagot mo, or ito, pareho lang po yan. So, for example, problem natin sa number 5, no? Proceed po tayo sa problem number 5. So, masyadong mahaba yung problem number 5. So, doon tayo sa task, no? So, separate na lang natin dahil mahaba masyado yung problem number 5.